Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Kalabisan na po yata ang pang-aalipusta nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinagkaisahan ho yata nila si Kibuloy. Noong nakaraan, sarili niyang YouTube channel, take down. Sarili niyang TikTok account, naban. Pati ang SMNI, mga ka-PL, na damay. Ngayon, kapapasok lang na balita, mainit-init pa, sariling Facebook account at Instagram ni Kibuloy. Burado na. Ha? Ito po ang buong balita. Basahin ko po sa inyo. Pero bago po ako magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo rin pong kalimutan, palike sa video, mga ka-PL. Makikisuyo, maraming salamat. Eto na, simulan na natin ang kaganapan, masaklap na kaganapan sa buhay ni Pastor Apollo Kibuloy na para bagang pinagkaisahan po lahat ng social media platform. Pinagtulungan? Ano kaya ang dahilan? O ayan o, Facebook, Instagram ni Kibuloy o ni Apollo Kibuloy, burado na. Maraming matutuwa nito. Yung mga madalas banatan ni Pastor Apollo Kibuloy. Eto bago ko po basahin, lilinawin ko lang, hindi po ako taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibinabalita ko lamang po itong nasa tabloid. Okay? Mainam na po yung magkaliwanagan tayo, baka mamaya may tumingit na comment dyan. Oy! PL! Membro kaya yata ni Kibuloy? Hindi po. Nagbabalita lamang po tayo. Okay, maliwanag. Burado na ang official na Facebook at Instagram ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan. Hindi na ito ang unang beses na nawala sa isang social media platform si Kibuloy. Maraming beses na nga Dahil kamakailan lang ay pati ang YouTube at TikTok ng nasabing pastor ay wala na. Samantala, hindi pa man naglabas ng pahayag ang Meta kung bakit tinanggal ang page ni Kibuloy. Matatanda ang napasama si Kibuloy sa most wanted list ng FBI dahil sa samot-saring kaso. Hindi na po natin kinakailangan pang isa-isahin, mga ka-PL, kung ano-ano yung mga samot-saring kaso na kinasangkutan ni Pastor Apollo Kibuloy. Dahil sigurado po ako, nabalitaan na po ninyo. Tingin ko lang dito, bakit inubos na po nila lahat ng social media platform account ni Pastor Apollo Kibuloy? Hindi kaya yung nabasa natin kanina na kasama siya sa most wanted ng FBI? Tanong lang yon natin, mga ka-PL, ano pa nga ba ang dahilan? Wala naman tayong nakikitang ibang dahilan kundi yun lang. Talagang tinanggalan nila ng boses si Kibuloy, mga ka-PL, kasi baka nga naman baka lang makapagsalita siya para sa sarili niya, ipagtanggol niya at baliktarin niya yung di umano'y kaso niya sa FBI. Yun lang po ang maaaring
dahilan siguro ni Meta, ni Instagram, at kung ano-ano pa dyan ng mga social media platform na nagbura sa mga account niya. Ayos! Ayos ba sa inyo? Naburado na ang mga social media platform ni Pastor Apollo Kibuloy? O, paki-comment lang po mga ka-PL. Pero lilinawin ko po ulit, hindi ko po kinukutya ito si Pastor ha. Ibinabalita ko lamang po. Okay, sadyang ganito lang po talaga ako mag-vlog. Pangiti-ngiti lang kasi good vibes po tayo lagi mga ka-PL. Ayos! O, dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin. Itong tungkol po sa DSWD na sa tingin ko may kapalpakan na nangyari sa DSWD mga ka-PL. Kahapon ko pa ito na nai-content. Ito, bagong kaso na naman. Ito ho, basahin ko. DSWD, ayuda na waldas. Sino ang dapat sisihin sa pagkawaldas ng ayuda? Kahapon, kinuwestiyon po sila ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, iba naman ito. O, nawaldas naman po ang ayuda. Ayan o. O, basahin ko na. Malaking pondo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nawawaldas lamang dahil sa hindi maayos sa sistema na pamamahagi ng ayuda sa mga Pilipino. Secretary Rex Gatchalian, anong nangyari sa ahensya ninyo? Nagtatanong lang po kami. Hindi po namin kayo kinokotya o inaasar. Ayan, iisa lang yon. Nagtatanong lang po. Ito ang isiniwalat ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa budget hearing sa Senado. Hindi na banggit ni Balisacan kung magkano ang nasasayang na pondo, pero ito, napakataas umano nito. Napakataas umano nito. Kaya gumawa ng hakbang ang Administrasyong Marcos para baguhin ang sistema sa pamamahagi ng ayuda. Wala bang ginagawang hakbang si Secretary Rex Gatchalian para mapaayos ang sistema sa pamamahagi ng ayuda? Ano yan? Pakuya-kuyakoy? Sa opisina? Nagtatanong lang. Huwag niyong lagyan ng mali siya. Nagtatanong lang po. Okay? Ito po ang sabi ni NEDA Chief mga ka-PL si Balisacan. Ito pansinin po ninyo. Biglang bawi po ito. As of now, napakataas yung leakage sa mga ayuda natin dahil very imperfect yung delivery system. Kita nyo na? Very imperfect yung delivery system. Ito na yung sinasabi kong biglang bawi. But, Secretary Rex Gatchalian is very working hard to get that system enhanced. Sabay bawi. Medyo kumalma si Balisacan. Sir naman, Balisacan, prangkahan tayo dito. Kung may palpak, kung may kakulangan, sabihin ninyo. Huwag nyo nang parang pinagtatakpan nyo pa siya dito Di ba? O eto po yung isinusulong nila ngayon na panibagong sistema kung paano makatanggap ng ayuda at matulungan yung ating mga kababayan. Okay ho ito, pero para sa akin, hindi rin ito okay. Sa kanila okay, pero sa akin hindi po. Sa atin, ewan ko lang sa inyo Ito po isa sa isinusulong ng mga economic manager ay ang mga may hawak lamang na national ID ang mabibigyan
ng ayuda ng gobyerno. Tama, mali, mga ka-PL? Tanungin ko lang ho kayo. Kayo ba meron ng national ID? Lahat ba tayo meron ng national ID? Ako meron na. Ilan kami dito sa bahay? 4, 2 anak ko. Siyempre, kami ng asawa ko. Ako at ang anak kong bunso ang meron pa lamang na national ID. Pero asawa ko at anak kong panganay, walay. Okay, sabihin na natin, PL, pag namimigay naman ng ayuda ang pamahalaan o ang DSWD, ano naman hindi naman buong pamilya diba? Kung sino lang yung pangulo ng pamilya, yun lang naman ang bibigyan para sa buong pamilya. Okay, nandun na tayo. Pero, lahat ba ng ating mga kababayan mayroon ng national ID? Paano naman yung isang buong pamilya na ni isa sa kanila wala pang national ID, hindi matutulungan ng DSWD? Mali pa rin. Okay, ginagalang po natin mga ka-PL itong bagong isinusulong nila para makapamahagi ng tulong sa ating mga kababayan. Pero para sa akin, sasablay na naman ito. Ano ho sa palagay ninyo mga ka-PL? Paki-comment lang po para meron po tayong maikumpara na maaaring solusyon para makapamigay ng maayos ang ating pamahalaan o ang DSWD. Hanggang dito lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.